Maipapadukot daw silang batang anak ni Sir Anton sa ibang babae. Ano? Talaga? Ano? May anak ako? Anak ko si Juanita? Huwag ka na magkunwari. Kukunin niyo ang anak ko sa akin. Hindi ako papayag. Magkakamatayan muna tayo bago niyo makuha si Juanita sa akin. Nasaan si Juanita? Nasaan ang anak ko? Gusto ko na siyang makausap. Sa isang maliit na baryo ay may isang dalagang anak ng isang magsasaka. At ito ay si Jonah. Marami itong naging manliligaw, kabilang na ang kababata nitong si Joel. Ngunit ganun pa man, ay hindi niya pinapansin ng mga ito dahil may nagugustuhan na itong iba at ito ay si Anton. Si Anton ay isang anak ng mayamang hasyendero sa lugar at balak ipakasal sa anak ng kumpare ng kanyang ama na isa ding hasyendero. Ngunit ayaw nitong pumayag dahil nga may mahal na itong iba at yun nga ay si Jonah. Anton, huwag ka nang tumutol sa gusto ng iyong ama. Pakasalan mo na si Carmen. Ma, alam niyong hindi ko po mahal si Carmen. Hindi po ako magpapakasal sa kanya. At sinong pakakasalan mo? Ang anak ng magsasaka na si Jonah. Paano niyo po nalaman? Akala mo ba? Hindi ko alam ang mga pinagagagawa mo. Ina mo ako. Kaya alam ko ang bawat kilos mo. Kaya pinapasundan kita. At nalaman ko na may relasyon kayo ng hampas lupang yon. Huwag niyo pong tawagin ng ganun si Jonah, ma. Mahal ko po siya. At hindi po ako papayag na mainsulto siya. Saka hindi po ako magpapakasal kay Carmen. Tumalikod na si Anton at lumakad papalayo kahit tinatawag pa ito ng kanyang ina. Samantala kay Jonah naman, ay kasalukuyan pala itong buntis nang magsuka ito sa kanilang bahay. Anak, buntis ka ba? Ano po? Ano pong sabi niyo, Nay? Tinatanong kita, kung buntis ka, magtapat ka nga sa akin. May nobyo ka ba? Nobyo mo na ba si Joel? Naku, hindi po, Nay. Kaibigan ko lamang po si Joel. Pero, aamin na po ako, Nay. Si Anton po talagang nobyo ko. At may nangyari na po sa amin. Ano? Si Sir Anton, ang anak nila Doña Guada. At ni Don Celso. Opo, Nay. Siya nga po. Diyos ko naman, anak. Hindi ka ba nag-iisip? Marami naman dyan. Bakit si Sir Anton pa? Alam mo namang mga mata pobre ang mga magulang noon. Teka, alam na ba ni Sir Anton na buntis ka? Hindi pa ho. Hindi ko pa ho nasasabi sa kanya. Hindi pa naman po ako sigurado na buntis nga po ako eh. Sigurado ako, anak. Hindi ako pwede magkamali. Ilang araw na kitang inoobserbahan. Kaya sigurado ako na buntis ka. Kung gano'n, sasabihin ko po kay Anton, Nay. Pumunta mag-ina sa bahay ng kanilang amo para hanapin nga si Anton. Ngunit wala ito at umalis ito patungong Maynila dahil may inaasikaso. Kaya si Doña Guada ang humarap sa mga ito. Anong kailangan nyo? Magandang araw po, Doña Guada. Gusto po sana namin makausap si Sir Anton. Tungkol po sa kanila ng anak ko. At bakit? Anong tungkol sa kanila ng anak mo, Bebeng? Kasi ho, buntis po ako at si Anton po ang ama, Doña Guada. Gaano ka kasigurado na si Anton nga ang ama ng pinagbubuntis mo? Malay ko ba? Naku, sa iba yan. At ipapaako mo lang sa anak ko para umangat kay sa buhay. Hindi ho. Wala po akong ibang mahal kundi si Anton lang po, Doña Guada. Kaya, ipakausap niyo na po sa akin si Anton. Wala siya dito. Umalis siya papunta ng Maynila. Hindi na siya babalik pa. Dahil magpapakasal na siya sa nobya niya. Hindi ho totoo yan. Hindi ho ako naniniwala sa inyo. Ilabas niyo po si Anton. Eto, basahin mo. Sulat niya yan para sa'yo. Kinuha nga ni Jonah ang sulat at binasa. Dito ay naglalaman ito ng pagpapaalam ni Anton at magpapakasal na umano ito sa iba. Kaya hayaan na lamang niya ito. Ngunit lingid sa kaalaman ni Jonah ay pinalitan ni Doña Guada ang sulat ni Anton na nagsasabi na antayin lamang sana siya nito na bumalik at magpapakasal sila. Lahat ng ito ay plano ng matanda sa tulong ng kababata ni Jonah na si Joel na may gusto rin dito. Kaya nakipagtulungan ito sa Donya. Kaya naman hindi makapaniwala si Jonah sa nabasang sulat at humagulgol. Tumakbo ito papalayo.
at sinundan naman ito ng kanyang ina na si Lola Bebeng. Pagkaalis ng mag-ina ay doon na rin lumabas si Joel at tinanggap ang malaking halaga galing sa Donya. Dahil sa pagmamahal nito sa dalaga, ayun ang tumulak sa kanya na gawin ang hindi nararapat dahil nga mahal na mahal niya ito. Umuwi naman ng bahay si Jonah na umiiyak dahil akala niya iniloko nga siya ni Anton. Ngunit ang totoo ay nakaplano na lahat yun ni Doña Guada. Samantala kay Anton naman, kaya pala ito pumunta ng Maynila para bumili ng singsing na gagamitin para sa kasal nila ni Jonah. Ngunit habang papauwi na ito sakay sa sasakyan, ay masaya nitong tinitingnan ang singsing na hawak niya. Hanggang sa biglang lumundaw ang sasakyan niya dahil sa lubak at nahulog ang singsing na hawak-hawak nito. Inabot niya naman ito gamit ang kanyang kamay dahil kita naman niya na wala itong kasalubong sa daan na ibang sasakyan. Ngunit pagkuha niya ng singsing ay nagulat ito nang may biglang tumawid na bata, kaya hinawi niya ang manibela ng sasakyan at hindi niya ito magawang makontrol, kaya sumemplang ito at bumangga sa isang poste. Sa kabutihang palad ay mabilis ang pagtugon ng rescue at nadala kaagad si Anton sa hospital at nasagip ang buhay nito. Ngunit dahil sa pagkabagok ng kanyang ulo ay nagkaroon ito ng amnesia. Wala itong matandaan at wala ring makilala. Maging ang kanyang pangalan at pamilya ay hindi nito kilala. Dito na ito sinamantala ni Carmen, ang babaeng patay na patay kay Anton at siyang pilit na ipinapakasal dito. Na-recover sa aksidente ang pares ng singsing na binili ni Anton. Kaya isinuot yun ni Carmen sa kanyang mga daliri at ipinakita kay Anton. Tumagal ng ilang buwan si Anton sa hospital, kaya hindi na ito nakabalik sa probinsya nila na siyang pabor din kay Carmen at sa mga magulang nito. Samantala kay Jonah naman, ay ayaw pa nitong maniwala nung una. Ngunit hindi na talaga bumalik si Anton sa kanilang lugar. At dahil ayaw ng sagabal ni Don Celso, ay pinaalis nito ang mag-inang Bebeng at Jonah sa kanilang hasyenda. Walang nagawa ang mag-ina nang ipagtabuyan sila ng Don sa kanilang bahay sa hasyenda. Kaya naman umalis na lamang ang mga ito. Tayo na anak, umalis na tayo sa lugar na to. Huwag ka nang umasa sa ama ng anak mo. Bubuhayin natin pareho ang bata nang walang tulong niya. Alam ko mahirap ito para sa atin, pero kakayanan natin ito anak. Opo Nay, hindi na ako babalik sa lugar na to. Bubuhayin ko ang bata nang walang kinikilalang ama. Umalis na mag-ina sa lugar at pansamantalang nanirahan sa lugar ng pinsan ni Lola Bebeng sa kabilang bayan. Naging mahirap sa mag-ina ang kanilang sitwasyon dahil nga nakikitira lamang sila sa pinsan ni Lola Bebeng. Kaya minsan ay hindi din nila maiwasang makarinig ng hindi magandang salita. Kaya naman nagsumikap ang mag-ina na maghanap ng matitirhan hanggang sa nagpakita ang kababata nitong si Joel sa kanila at tinulungan silang makahanap ng matutuluyan pansamantala. Maraming salamat sa pagtulong sa amin, Joel. Walang ano man yun, Jonah. Alam mo naman di kita basta pwedeng pabayaan, di ba? Naku, kung ano man ang nararamdaman mo sa amin, mas mabuting kalimutan mo lang, Joel. Ibaling mo na lang sa iba. Hindi ako karapat dapat dyan. Kita mo naman nabuntis ako at niloko lamang ng lalaking mahal ko. Pero iba naman ako sa Anton na yun, Jonah. Sana bigyan mo ako ng pagkakataon para patunayan sa yung sarili ko. Sa ngayon, ayoko na munang isipin yan. Kailangan ko mag-isip kung paano kami mabubuhay na magiging anak ko, pati na rin ni nanay. Kaya maaari ba, Joel, na wag muna natin yung pag-usapan? At hindi yan ngayon ang priority ko. Sige, ayos lang. Pero ito, tanggapin mo sana to. Malaking pera yan ah. Saan ko kumuha ng pera, Joel? Pinag-ipunan ko yan. Kaya gamitin nyo sana habang nagsisimula pa lang kayo. Hindi ko matatanggap yan. Sa'yo yan, kaya itago mo na yan. Makakaraos din kami ni nanay. Saka sapat ng tulong mo sa amin na may bahay kaming masisilungan sa ngayon. Pakiusap. Tanggapin mo, Jonah. Ito lang magagawa ko para makabawi sa'yo. Makabawi saan? Marami ka nang naitulong sa amin, Joel. Nahihiya na nga kami sa'yo eh. Ayos lang yun, Jonah. Para may panggastos kayo. Hayaan mo. Hindi ko pipilit sa yung pag-ibig ko. Basta tanggapin mo lang sana to. Wala na nga nagawa si Jonah, kundi ang tanggapin ng pera na bigay ni Joel sa kanya at niyakap na lamang ang kaibigan. Umalis si Joel papalayo sa mag-inang Jonah at Bebeng.
Labis ang sama ng loob nito na kinikimkim. Dahil sa pagmamahal niya kay Jonah, ay nagawa niya makipagtulungan sa Donya para paghiwalayin sina Anton at Jonah. Pero hindi din naman napasa kanya ang dalaga. At dahil doon, ay napalayas sa mga ito sa asyenda. Kaya naging mahirap ang buhay para sa mga ito. Nakukonsensya ito sa ginawa dahil parang trinaydor nito ang kababatang si Jonah. Kaya kinimkim niya ito at uminom ito ng uminom ng alak hanggang sa mag-amok pa ito. Ngunit sa kasamaang palad ay may pumatol ditong nakainom din at nagawa siyang masaksak. Dahilan para mamatay ito nang hindi nalalaman ni Jonah. Lumipas ang mga buwan at kabuwanan na ni Jonah. At dahil walang pera, ay sa paltera lamang ito pumunta upang manganak. Nahihirapan itong umire dahil sa ayaw lumabas ng bata at nangihina na ito. Nahihirapan siyang iira ang bata, kaya kailangan natin siyang madala sa ospital. Nasa panganib ang buhay nila mag-ina pag hindi niya nailabas ang bata. Hindi, kaya ko po. Pipilitin ko. Sige, umiri ka para lumabas ng bata. Umiri na nga si Jonah ng buong lakas at napalabas nga nito ang bata. Jonah anak, babae ang anak mo. Isang maganda at malusog na sanggol na babae. Maraming salamat naman. Nakayanan niya na ilabas ang bata. Maraming salamat sa iyo, Maring Auring. Walang anuman yun, Maring Bebe. Magpasalamat tayo. Naligtas sila pareho. Oo nga, Mare. Salamat sa Diyos. At ligtas ang anak at ang apo ko. Samantala kay Anton naman, ay wala itong kaalam-alam sa mga nangyayari dahil wala nga itong maalala. Nawala ang memorya nito dahil sa aksidente. At sinamantala naman ni Carmen ang pagkawala ng memorya ni Anton. Mabilis na lumipas ang 8 taon sa buhay ng mag-inang Jonah at Juanita, kasama si Lola Bebeng. Juanita anak, saan na naman kaya ang batang yun? Nay, nakita niyo po ba si Juanita? Nako, hindi nga Jonah. Baka nasa labas lang at naglalaro. Hindi naman ho yun kagaya ng ibang bata na naglalaro. Baka dumidiskarte na naman ng batang yun. Tama nga si Jonah. Dahil naghahalukay ng mga basura ang batang si Juanita at iniipon nito ang pwede niyang mapakinabangan para maibenta sa mga junk shop. Ay eto, maraming curtain at may mga puti pa. Mukhang swerte ako ngayon ah. Habang kinukuha ng batang si Juanita ang mga karton at ilang bote, ay may lumapit sa kanyang bata na kaidaran lang din naman niya. Eh bata, anong ginagawa mo dito? Teritoryo ko to ah. Ano? Teritoryo? Babaan mo tinagong teritoryo? Eh ako lagi ang nangunguha ng mga basura dyan eh. Kaya sa akin yan. Tinapon na naman to sa basirahan ah. Paano naman tinagang sa'yo? Eh ako palaging kumukuha dito eh. Saka bago ka lang naman dito ah. Nakita naman ni Juanita na may pasa ito sa braso at putok pa ang gilid ng labi nito. Kaya naman tinanong niya ito. Bata, ano nangyari sa labi mo? Bakit may sugat ka at may pasa? Wala ka na dun. Kaya akin yung mga karton at yung bote. Sige, ibibigay ko sa'yo ito. Pero kailangan na sumama ka muna sa akin sa bahay para maggamot yung sugat mo. Tapos, ibibigay ko sa'yo ito lahat. Bakit naman ako sasama sa'yo? Hindi mo tayo magkaibigan dyan eh. Eh di magkaibigan na lang tayo. Pareho. Pareho naman tayong basirere eh. Ako pala si Juanita. Ikaw, anong pangalan mo? Ako naman si Lottie. Talaga bang ibibigay mo sa akin yung pag sumama ako sa inyo? Oo naman. Basta gagamutin muna natin ang sugat mo. May pagkain ba kayo doon? May kaning lamig pa kami roon. At saka may ulam kaming tuyo. Sige, tara na sa inyo, Juanita. Sige, tulungan mo ako dito. Dalhin mo na natin sa bahay namin. Teka, bakit dadalhin sa bahay nyo? Mukhang iniisahan mo yata ako ah. Hindi ah, dadalhin lang natin to sa bahay kasi kung iiwan natin dito, baka may kumuhang iba. Oo nga no, sige na nga. Binuhat na ng dalawa ang mga karton at bote at dinala sa bahay ni Juanita. Habang naglalakad ay tinanong ni Juanita si Lottie kung anong nangyari sa mga labi nito. Bakit may sugat at bakit may mga pasa ito?
Binugbog ako ng tatay ko eh. Wala kasi akong naibigay na pera sa kanya. Kaya ayun, sinaktan nga ako. Ano? Sinaktan ka ng tatay mo? Ang sama naman niya. Ay, yung nanay mo, ano namang ginawa? Wala. Ano? Wala. Bakit naman wala siyang ginawa? Hindi ka ba niya pinagtanggol? Wala na naman siya magagawa. Kasi wala na ang nanay ko eh. Patay na siya. Ano Lottie? Patay na yung nanay mo? Oo, patay na yung nanay ko. At yung tatay Adel ko, hindi ko naman talaga tatay yun eh. Kinakasama lang ng nanay ko nung nabubuhay pa. Kaya nang namatay ang nanay ko, ayun, palagi na lang akong sinasaktan ng tatay ko kapag nalalasing at kapag wala akong nang ibibigay sa kanyang pambili ng alak. Kaya naman pala sinasaktan ka niya eh. Hindi mo naman pala siya tatay. Ayaan mo na Juanita, sanay na din naman ako na sinasaktan niya ako eh. 5 taon pa lang ako, pinagmamalupitan na ako ng tatay ko. Kaya sanay na ang katawan ko sa mga pugbog. Mas ramdam ko pa nga ang gutom kaysa sa sakit eh. Natahimik na lamang si Juanita sa kwento ng kanyang bagong kaibigang si Lottie. Kaya lumakad na lamang sila pauwi ng kanilang bahay. Nanay? Lola? Nandito na po ako. Saan ka na naman ang galing anak? Tingnan mo, ang dungis mo na naman oh. Saka sino ba yung kasama mo? Siya po si Lottie nanay, ang bago ko pong kaibigan. Lottie, ang nanay John ako at ang lola Bebeng ko. Magandang araw po sa inyo. Magandang araw naman sa iyo, Lottie. Teka, ano nangyari sa bibig mo? Bakit may sugat yan? Kasi po nanay, naumpog po ako kagabi sa pintuan namin ng alang Jonah. Brown out kasi, kaya ayun, nasugat po ang bibig ko. Nagkatingin na naman sina Lola Bebeng at Jonah dahil alam nilang hindi basta naumpog lang. At kita din nila ang pasasapayat na katawan ng bata. Ngunit hindi na lamang nag-usisa pa ang mga ito. Ganun ba? Sige, maupo ka dyan. Gagamutin natin yan. Wag na po, ayos lang naman po ako. May pagkain po kayo dito? Hindi pa po kasi ako nag-aagahan eh. Meron naman. Maupo ka dyan. Ipaghahain kita. Naupo nga si Lottie at Juanita sa mesa at hinainan sila ng pagkain ni Lola Bebeng. O eto, pero bago kayo kumain, pagugas muna kayo doon ng kamay. At saka ko, na naghalukay kayo ng basura na 2. Paano niyo naman po nalaman yung Lola Bebeng? Siyempre, sa dala niyo mga bote at mga karton. Saka kapag nawawala ka apo, alam ko naman na namamasura ka lang. Sinabihan ko na nga na wag nang mamasurat, sapat naman ang kinikita natin para makaraos tayo sa pang-araw-araw natin eh. Ang kaso nay, hindi rin talaga nakikinig ang batang yan. Nakakaipon naman po kasi ako nanay. Mula sa bote, plastic at mga karton na binibenta ko sa junk shop. O siya sige na, kumain na kayong 2 ng kaibigan mo apo. Gusto niyo ba ng kape? Mayroon po kayong kape? Sige po, pahingi po ako. Meron naman. Sandali lang, ipagtitimpla ko kayo. Maraming salamat po Lola. Oh, ang sabi mo, tuyo at kaning lamig ang pagkain niya dito Juanita. Hindi naman to kaning lamig eh. Saka may itlog pang kasama ang tuyo oh. Sinangag ko yan kanina nung umalis ka anak. At sayang naman, baka mapanis ang kanin natin. Saka bumili na din ako ng itlog. Tama lang pala at sinobrahan ko. O eto na ang kape nyo. Kumain na kayong 2 dyan. Paano anak? Ikaw na ang bahala sa kaibigan mo ha. Magtitinda pa kami ng lola mo ng mga kakanin para may pera tayo mamaya. Hindi po kayo mag-aalmasal nanay? Tapos na kami ng lola mo anak. Nagkape na kami. At isa pa mahuhuli na kami tanghali na. Kaya ubusin nyo ng 2 yan. Saka yung gamot sa sugat. Nasa aparador natin. Ikaw na ang maglagay mamaya sa sugat ng kaibigan mo ha. Apo nanay, sige po. Lumakad na nga sila Jonah at Lola Bebeng nang hindi pa nag-aalmusal. Dahil nga pinakain na lamang nila yun sa 2 bata. Gutom naman, inubos ni Lottie ang sinangag at itlog pati na ang tuyo. Dahan-dahan Lottie, baka mapilaukan ka. Ang sarap kasi, ngayon lang ulit ako nabusig ng sobra.
Mabuti naman at nabusog ka. O, ubusin mo na yung kape mo. Juanita, nasan pala ang tatay mo? Bakit ang lola at ang nanay mo lang ang nandito? Hindi ka na naabutin ng tatay ko eh. Nalunod na yata sa sabaw ang sapi ni nanay. Ganun ba? Pero maswerte ka pa rin, Juanita, at may nanay at lola ka pa. Ako wala na eh. Ulila na ako. Eh bakit hindi ka nalang umalis sa inyo? Total, hindi mo naman tatay yung kasama mo, saka palagi ka pang sinasaktan. Isa naman ako pupunta. Wala akong matutulayan. Ayokong matilig sa kalye, no? Kasi maraming masasamang tao minsan dahil baka mapagtripan ka. Eh di dito ka na lang kaya sa amin. Mahirap nga kami, pero masaya naman dito. Oo? Naku, hindi pwede. Magagalit yung tatay adal ko. Masamang tao yun. Baka gantihan niya kayo kasi mandalukot yung nagmagnanakaw pag hindi nalalasing. Eh basta, pag wala kang matulayan, dito ka na lang sa amin, Loti. Maraming salamat, Juanita, ha? Paano? Aalis na ako. Akin na yung karton at yung mga pote. Sige, pero gamatin muna natin yung mga sugat sa labi mo. Ginamot nga ni Juanita ang sugat sa labi ni Loti. Pagkatapos ay ibinigay na nito ang mga karton at bote na siyang ibebenta ni Loti sa junk shop para magkapera ito. Eto pala, Loti, oh. Sa'yo na lang lahat to. Teka, sasamahan na lang kita ng ibenta to. Talaga, Juanita? Sa'yo yan eh. Inipon mo yan. Mas kailangan mo yan eh. Kaysa sa akin. Kaya tara na, ibenta na natin. Gamitin natin yung karton kinagawa ni nanay. Binuhat nga ng dalawa ang mga kalakal at isinakay sa karito ni Juanita at dinala sa junk shop at kumita ng 150 ang dalawa. Ayun, Loti, may higit 100. May pera ka na pauwi sa inyo. Yung 50 na lang yung sa akin, Juanita, kasi kukunin lang naman yun ng tatay-tatayan ko eh. Say na lang 100. Tapos pag wala na akong pera, bigyan mo na lang ako ng 10 pambili ng tinapay. Sige, ganito na lang. Sosyo na lang tayong dalawa. Sabay tayong mga ngalakal. Tapos hati tayo sa kita. Ano? Bayad ka? Sige, maganda nga yan. At may kariton pa tayo. Marami tayong makukuhang kalakal. Kaya naman noong araw na yon ay nagkasundo ang dalawang bata na mga ngalakal na magkasama. Samantala kay Anton naman sa Maynila, hindi pa rin bumabalik ang memorya nito. Ngunit unti-unti naman niya nakikilala ang pamilya niya at paniwalang-paniwala ito na mag-asawa nga sila ni Carmen. Ngunit sa loob ng 8 taon nila magkasama ay hindi sila nabiyayaan ng anak at palagi nila nag-aaway ang dalawa dahil hindi pumipermi si Anton sa kanilang bahay na tila ba may hinahanap ito na kung ano na hindi niya maintindihan kaya naman palagi nga itong wala. Gusto nitong umuwi ng kanilang lugar ngunit palagi itong pinipigilan ni Carmen dahil baka bumalik ang alaala ni Anton sa kanilang lugar at maaalala niya ang lahat ng nangyari. Ngunit nang mabalitaan nito na namatay ang kanyang amang si Don Celso, ay walang nagawa si Carmen kundi hayaan itong umuwi sa kanilang hasyenda. Ngunit sumama ito pabalik sa lugar ng lalaki. Samantala, balik naman kay Jonah at Lola Bebeng. Habang nagtitinda ang mga ito ng kakanin, bigla na lamang nahilo si Lola Bebeng at natumba. Kaya naman mabilis na humingi ng tulong si Jonah para sa kluluhan ng kanyang ina. Marami namang tumulong sa kanila at dinala ang matanda sa ospital. Nalaman nila na mild stroke pala ito dala ng init ng panahon. Mabuti na lamang at mild lang, kaya makaka-recover pa ito. Yun nga lang, ay kailangan niya muna na magpahinga. Nay, kamusta po kayo? Anak, anong ginagawa ko rito? Na-stroke po kayo, mabuti na lang at mild lang po. Kaya sabi ng doktor, kailangan nyo lang daw po ng pahinga. Lumabas na tayo anak, wala tayong pambayad dito sa ospital. Huwag niyo pong alalahanin yun, Nay. Ako na pong bahala maghanap ng paraan. Huwag na po muna kayo mag-iisip at magpahinga na po muna kayo. Samantala, balik kay Juanita sa bahay nila. Ay nagtaka ito dahil hapon na iwala pa ang kanyang nanay at lola na dati naman ay nakauwi na ang mga ito ng ganong oras. Kaya naman magsasaing sana ito, ngunit wala pa pala silang bigas.
Kaya naman pumunta muna ito ng tindahan ni Aling Bebang para bumili ng kanilang bigas at ng ulam. Aling Bebang, magandang hapon po. Pabili nga po ako ng isang kulong bugas at isang lata ng sardinas. Magandang araw naman, Juanita. Ikaw lang bang tao sa inyo ngayon? Apo, Aling Bebang, hindi pa po nakakauwi si nanay at si lola. Hindi mo ba alam ang nangyari sa lola mo? Ano po? Ano po ang nangyari sa lola ko, Aling Bebang? Nawalan daw ng malay ang lola mo kanina habang naglalako sila ng nanay mo. Ang sabi-sabi na-stroke daw kaya dinala sa ospital. Ano po? Si lola? Nasa ospital? Saang ospital po, Aling Bebang? Alam niyo po ba kung saan? Nako, pasensya na pero hindi ko alam, Juanita. Ang mabuti mong gawin, magantay ka na lamang sa inyo. Baka umuwi din naman ang nanay mo. Baka kasi magkasalisi kayo kung pupunta ka din ng ospital. Kaya magsaing ka na muna. Baka kailangan ng nanay mo ng pagkain at dadalhin sa lola mo. Sige po, Aling Bebang. Ito po ang bahay ko. Sige na, itabi mo na muna yan. Kailangan nyo ng pera ngayon. Ibigay mo na lang yan sa nanay mo. Itong bigas, 2 kilo yan. Saka itong sardinas at noodles. Para pagdating ng nanay mo, pwede nyong lutuin para may sabaw kayo. Maraming salamat po sa inyo, Aling Bebang. Ang bait niyo po. Kahit marami pa kaming utang sa inyo, binigyan niyo pa po kami ng bigas at ng sardinas. Huwag mo nang alalahanin yon. Sige na, umuwi ka na sa inyo. At magsaing. Mag-iingat ka rin. Apo, maraming salamat po, Aling Bebang. Umuwi na nga si Juanita sa kanilang bahay para magsaing at maggisa ng sardinas. Marami na din kasi itong alam na gawain, kagaya na lamang ng pagluluto, paglalaba, at iba pa. Habang nagluluto ay hindi naman maiwasan ni Juanita na mag-alala sa kanyang lola Bebeng. Hanggang sa dumating nga ang kanyang nanay Jonah. Anak? Juanita? Nanay, nandito po ako sa kusina. Nagsaing ka? Saan ka kumuha ng bigas, anak? Kay Aling Bebang po, Nay. Bibili sana ako kanina ng bigas sa kanya. May pera naman ako ng ibinenta namin ni Lottie ang mga kalakal. Pero hindi niya tinanggap. Ang sabi niya, ibigay ko na lamang po sa inyo. Ito po, Nanay, sa inyo na po. Siya nga pala po, Nanay. Kumusta na po si Lola? Alam mo na palang nangyari, anak? Apo, sinabi na po sa akin ng Aling Bebang. Medyo ayos na naman ang lola mo. Kailangan niya lang ng sapat na pahinga. Mabuti naman po kung ganun, Nay. Sino po ang nagbabantay kay Lola po ngayon? Wala nga, anak eh. Nakiusap lang ako sa katabi na pakitingnan-tingnan muna ang lola mo. Uuwi lang ako para tingnan ka din at nang makaluto ng pagkain. Pero mabuti naman, anak, at nakapagluto ka na pala. Apo, Nanay. Kumain na po muna kayo. Para madalan niyo na po si Lola ng pagkain. Paano ka, anak? Ayos ka lang ba na mag-isa rito sa atin? Apo, Nanay. Ayos lang po ako dito. Kuya, bantayin niyo na lang po muna si Lola doon sa ospital. Sige, anak. Iniisip ko pa nga kung saan tayo kukuha ng pera na pambayad sa ospital. Pero, saka ko naaalalahanin siguro yon. Huwag po kayo mag-alala, Nanay. Titulungan ko po kayo. Hindi na po muna ako papasok sa paaralan. Maghahanap po ako ng pwedeng pagkakakitaan para po matulungan ko po kayo, Nanay. Pasensya ka na, anak, ha? Kung may pera lang sana tayo. Hindi ako papayag na umabsent ka. Pero wala kasi magbabantay sa lola mo. Kailangan ko pa maghanap ng mga utangan. Kaya hindi muna kita maasikaso. Malaki na naman po ako, Nanay. Kaya ko na po ang sarili ko. Saka, Nanay, ang totoo, may sasabihin po ako sa inyo tungkol po kay Lottie. Anong tungkol kay Lottie, anak? Maaari po bang sa atin na lamang po tumaris si Lottie? Kasi naawa po ako sa kanya, Nanay. Sinasaktan po siya ng ama-amahin niya. Pag wala po siyang binibigay na pera, patay na din po kasi ang nanay niya. Kaya sana po, Nanay, ampunin na lang po natin si Lottie. Ganun ba? Sabi ko na nga ba At hindi nga yan galing sa pagkakauntog. Sige, anak, payag ako. Ini kung payag si Lottie. Sige po, Nanay. Sasabihin ko po sa kanya. Kain na po kayo, Nay. Kailangan niyo pong kumain para po may lakas kayo. Bawal po magkasakit ngayon. May sakit pa si Lola.
Hindi ko po kayo kayang alagaan na magkasabay kung sakali. Oo naman anak, hindi ako magkakasakit. Halika nga dito. Mahal na mahal kita anak ko. Mahal na mahal ko din po kayo, nanay. Kayo po ni Lola. Sobrang mahal na mahal ko po kayo. Matapos magyakapan na mag-ina, ay kumain na si Jonah at bumalik ng ospital para bantayan si Lola Bebeng. Samantalang, naiwan naman si Juanita na mag-isa sa kanilang bahay. Kaya matapos umalis ang kanyang ina, ay kinandado na lamang nito ang pinto at natulog na. Kinabukasan ay maaga itong nagising para magluto ng pagkain upang ihatid sa ospital kung saan ang kanyang lola at nanay. Habang nagsasayang ito ay dumating naman si Lottie. Tapo? Juanita, andyan ka ba? Lottie, magandang umaga. Ang aga mo naman. Bakit? May problema ba? Kasi, pinalayas na kami sa inuupahang bahay namin kagabi, Juanita. Iniwan na ako ng tatay Edel ko. Nakiusap nga lang ako na matulog muna doon kahit taling gabi na lang. Mabuti, pumayag yung may-ari. 6 na buwan kasing hindi na nakakabayad ng renta ang tatay eh. Kaya ayun, tumawag na ng pulis. Kaya tumakas na si tatay Ador. Ganun ba? Alika, pasok ka. Dito ka na lang sa amin. Nakakausap ko na naman si nanay kagabi. Sinabi ko na dito ka na lang sa amin at pumayag naman siya, Lottie. Talaga? Pwede ako dito? Pero teka, nasaan ang nanay at lola mo? Bakit wala sila dito? Maaga pa naman oh. Andun sila sa ospital, Lottie. Na-stroke kasi si lola. Kaya naka-admit sila ngayon sa ospital. Si nanay ay nagbabantay doon. Eto nga oh. Nagluluto ako ng pagkain para dalhin ko mamaya sa kanila doon. At siya nga pala, ang usang doon nakita natin, iniram ko muna, Lottie Binigay ko kasi kay nanay, kailangan namin ng pera eh. Ayos lang yun, Juanita, sa inyo naman ako titira eh. Ayaan mo, tutulungan ko kayo maghanap ng pera pambayad sa ospital. Paano? Malaki yata ang kailangan naming pera eh. Ay di mga lakal ulit tayo. Ganito ang gagawin natin, Juanita. Sa araw, magtitinda tayo ng kung ano-ano kagaya ng candy at sigarillos sa may paradahan ng mga jeep. Tapos sa gabi na lang tayo mga ngalakal kasi mas maraming nagtatapon ng basura sa gabi. Sige, Lottie, uhatid ko lang tong pagkain nila nanay at lola mama. Tapos maghahanap na tayo ng pagkakakitaan. Sige, akong bahala. Ako ata si Lottie ang madiskarte. Sige, magkopi ka muna dyan abang hindi pa naluluto itong sinaing. Pag naluto na, mag-aalmusal na tayo at dadala na natin sila nanay at lola ng pagkain. Matapos nga nila magkape at mag-almusal, ay lumakad na ang dalawang bata. Bitbit ang baon na ng pagkain, ay tinungo nila ang ospital para dala ng pagkain ng kanyang nanay Jonah at lola Bebeng. Samantala, nakarating na naman si Anton sa kanilang probinsya at sinundo ito ng kanilang driver sa airport at bumiyahe na kasama si Carmen papunta sa kanilang hasyenda. Habang bumabiyahe sila sakay ng kotse, ay biglang napatigil ang driver nang muntik na nitong masagasaan ng dalawang bata na tatawid sana. At ito nga ay sina Juanita at Lottie na tutungo na sana ng ospital. Mabuti na lamang at nahilan ni Juanita si Lottie na tatawid na sana, kaya hindi ito nagawang mabundol ng sasakyan. Pero dahil sa lakas ng pagkakahatak ni Juanita sa kaibigan, ay natumba silang pareho at natapon ng pagkain na dadalhin sana nila sa ospital. Lottie, ayos ka lang ba? Juanita, ayos lang ako. Para yung pagkain, natapon. Bumaba naman ang driver ng sasakyan at pinagalitan pa sila nito. Hoy mga bata! Magpapakamatay ba kayo? Hindi po, Manong. Kayo nga po ang may kasalanan. Ang bilis po ng takbo nyo. Saka po nakapula na po ang ilaw ng traffic light. Tumingin nga ang driver at nakita niyang tama nga ang dalawang bata, ngunit ayaw nitong umamin at sinisi pa ang dalawa. Bumaba naman si Carmen at Anton sa sasakyan at dito ay biglang may kung anong naramdaman si Anton nang makita ang batang si Juanita. Hoy, kayong mga hampas lupa kayo? Mabuti na lang hindi nasagasaan itong coach ko. Kung hindi, pababayaran ko to sa inyo. Mawalang galang na po. Kayo naman po ang mantik na makabangga sa amin.
Kaya mali po ata na sinisisi niyo po kami. Sumasagot ka pa ah. Sige, tumawag ka nga ng pulis at tingnan natin kung sinong papaniwalaan niya. Dahil na Juanita, hindi naman tayo paniniwalaan ng pulis kasi mahirap lang tayo at mayaman sila. Aalis na nga sana ang dalawa nang pigilan sila ni Anton. Sandali mga bata. Pasensya na kayo ha. Kasalanan ng driver ko. Nakita kong kulay-pula yung ilaw kanina. Pero pinilit niya pa rin. Kaya siya may kasalanan. Anong ginagawa mo, Anton? Huwag mo nga kausapin ng mga yan. Tumigil ka muna dyan, Carmen. Juanita, dahil na, baka ipakulong niya tayo. Huwag kayong matakot. Wala akong gagawin sa inyo. Yung natapon na pagkain, sa inyo ba yon? Apo, dadalhin sana namin yun sa lola at nanay ko na nasa ospital. Ang kaso, natapon na po. Ganun ba? O sige. Carmen, mauna ka na. Balikan nyo na lang ako rito mamaya. Anong babalikan? Hindi pwede. Saka ano magagawin mo? Hayaan mo na nga yung dalawang hampaslupang mga bata na yan. Hindi ka ba nandidiri sa mga itsura ng mga yan? Sige na. Tara na mga bata. Papalta ko na lang yung pagkain nyo. Para naman makabawi ako sa ginawa ng driver ko sa inyo. Dalaga po sir, papalitan nyo. Pumayag ka na Juanita para may dadalhin tayo sa nanay at sa lola mo. Sige po, palitan nyo na lang po. May karinderya po doon. Sabay turo ni Juanita sa malapit na karinderya. Sige, tara doon. Manong Boy, pahatid po muna si Carmen. Tapos balikan nyo na lang po ako rito mamaya. Hindi pwede, Anton. Sabay tayong pumunta sa inyo. Kaya tayo na. Pabayaan mo na nga ang dalawang yan. Kung ayaw mo mauna, magantay ka dyan. Tara na mga bata. Nanggagaliitin naman sa galit si Carmen dahil mas pinagtuunan pa ng pansin ni Anton ng dalawang bata kaysa sa kanya. Kaya sa inis nito ay sinabihan na lamang niya ang driver na mauna na. Kaya naman naiwan si Anton kasama sina Lottie at Juanita. Hindi kasi maipaliwanag ni Anton ng tuwa na para bang kilala niya ang batang si Juanita. At natutuwa siya rito. Parang ang gaan ng loob niya. Nalingid sa kanyang kaalaman ay anak niya ito sa dati niyang nobya na si Jonah. Bago ito maaksidente at mawala ang kanyang memorya. Lumakad na nga ang tatlo para pumunta ng karinderya. Pero pinigilan sila ni Anton at sinabing doon na lamang umano sila bibili ng pagkain. Sabay turo nito sa isang sikat na fast food. Ayun doon na lang tayo. Tara. Ano? Mahal po dyan sir. Dito na lang po sa karinderya. Mura lang po dito ang kanin at pansit. Ayos na po yun. Huwag kang mag-alala, akong bahala. Hayaan nyo akong bumawi sa inyo. Total, muntik kayo masagasaan kanina eh. Kaya kakain muna tayo ron, tapos bibilan natin sila ng pagkain. Diba, okay ba yon? No, hindi po kami papapasukan dyan sir. Kasi marami po ang damit naming dalawa. Basta kasama nyo ako, akong bahala. Tara na. Inakbayan na sila ni Anton at lumakad na papuntang fast food. Hindi naman makapaniwala sina Lottie at Juanita dahil unang beses nila makakain doon. Kaya hindi din mapagsidla ng tuwa sa mukha nila. Napansin naman yun ni Anton kaya napangiti ito. Pinaupo niya ang dalawa at umorder ito ng kanilang pagkain. Pati na rin ang dadali nila sa ospital. O tara, kain na. Oh, ngayon lang ako makakakain dito. Maraming salamat po sir. Anton ang pangalan ko. Kayo? Juanita ang pangalan ko po at ito naman po si Lottie. Juanita? Lottie? Magkapatid ba kayo? Magkaibigan lang po kami ni Lottie Sir Anton pero sa amin po nakatira si Lottie. Ulila na po kasi siya eh. Yung tatay-tatayan niya po, sinasaktan lang naman po siya. Tapos iniwan na po siya kaya sa amin na po siya ngayon titira. Ay, ganun ba? Ikaw, nasa yung tatay mo? Nalunod na po sa sabaw. Yun po ang sabi ng nanay ko. Kayo po, may anak po ba kayo? Wala nga eh. Gusto ko man sana. Kaso may diferensya yung asawa ko eh. Kaya hindi kami magkakaanak. Asawa niyo po yung masungit na babaeng yun? Mabuti na lang, natatagalan niyo pa po yung ugali niyo. Masama yata po ang ugali nun eh. Hindi po kagaya niyo na mabait.
Hayaan nyo na yun. Sige na, kumain na kayo. Kumain na nga ang dalawa at kita sa mukha ng mga ito ang saya dahil nga ngayon lang sila nakakain doon. May kung anong tuwa naman sa puso ni Anton nang makita ang ngiti ng batang si Juanita at tila may naaalala siya rito na parang kamukha nito ngunit hindi niya mawari kung sino. Matapos kumain ng dalawa ay bumili pa sila ng mga prutas at binilan niya din ng dalawa ng damit at tsinelas dahil nga kahit tsinelas ng dalawa ay pudpud na. Bili muna tayo ng mga prutas para mas mabilis gumaling si lola nyo. Tapos bibilang ko kayo ng damit at tsinelas. Pudpud na kasi yung suit nyo. Tara. Ano po? Naku, nakakaya na po sa inyo. Sobre-sobre na po yung bigay ninyo. Pinakain niyo na po kami at binili ng pagkain sila nanay at lola. Tama na po ito, Sir Anton. Hayaan nyo na ako. Natutuwa kasi ako sa inyong dalawa. Ang babait nyo tapos responsable pa kayo. Sige na, Juanita. Ayaan na lang natin si Sir Anton. Minsan lang dumating ang ganitong swerte sa atin eh. Tara na para masukat nyo agad yung damit at tsinelas nyo. Baka nag-aantay na sila sa inyo eh. Wala na nga nagawa si Juanita, kundi ang sumunod na lamang at binilan niya sila ng ilang damit at shorts, pati na din panloob ng dalawa, pati na rin ang tsinelas. Napangiti naman sila nang maisuot na nila ang kanilang mga bagong damit. Wala, nagmukha na akong tao. Sabay tawa ng dalawang bata dahil hindi na sila marungis tingnan. Kaya naman matapos bilan ng mga damit ang dalawang bata, ay pumunta na sila ng ospital. Nang nasa ospital na ang tatlo, ay papasok na sana sila nang may tumawag kay Anton at ito ay si Carmen. Hindi pala ito na unang umuwi at sinundan pala nito ang tatlo. Anton, siguro naman pwede na tayong umalis. Nabilan mo na ng mga gamit at napakain na ang mga dugyot na yan. Sige na, andyan na. Mga bata, sandali. Gusto ko sana makilala ang nanay at lola nyo. Kaso tinatawag na ako ng asawa kong masungit eh. Kaya sa susunod na lang, sana magkita pa tayo. Sana nga po, Sir Anton. Dito lang naman po kami sa lugar ni Lottie at nangangalakal po kami minsan sa mga basurahan. O sige, hahanapin ko kayo sa susunod ah. Sige po, maraming salamat po ulit. O ito, bigay mo sa nanay mo. Tsak magagamit to pambayad sa ospital para mabawasan yung alalahanin nyo. Ano po? Ang laking pera po nito ah. 10,000. Sige na, tulong ko yan sa inyo. Saka mayaman naman ako. Ang dami kong pera eh. O sige na. Dahil sa binigay nitong pera sa kanya, kaya niyakap din ito pabalik ng lalaki. Maraming salamat po, Sir Anton. Ulog po kayo ng langit sa amin. Maraming salamat po talaga. Tila ba may kung anong tuwa na naramdaman si Anton sa yakap ni Juanita. Na kung pwede lang ay ayaw na niyang mawalay sa bata. Isang pakiramdam na maging siya ay hindi niya maipaliwanag. Natigil lamang ang pagyakap ni Anton kay Juanita nang tawagin na muli ito ni Carmen. Anton, ano ba? Napipiko na ako sa'yo. Wala nang nagawa si Anton kundi iwan na ang dalawang bata. Paalam po, Sir Anton. Salamat po sa lahat. Kumaway naman ang lalaki sa kanila. At umaandar na papalayo ang sasakyan. Nagulat naman si Lottie at Juanita nang may tumawag sa kanila. At ito ay ang kanyang inang si Jonah. Anak? Lottie? Kayo ba yan? Parang nag-aalangan pa noong una si Jonah nang makita ang dalawa dahil bago ang damit ng mga ito. Nanay, mabutit na abutan po namin kayo. Eto po, may dala kaming pagkain at prutas. Saka eto pong pera, nanay, pambayad sa ospital ni Lola. Nagulat naman si Jonah sa ibinigay na pera ni Juanita. Teka, ano nangyari sa inyo? Bakit bago yung mga damit ninyo at tsinelas? Saan naman kayo kumuha ng pera pambili ng pagkain at ng prutas? Pati na itong bigay mong pera. Malaki to, anak ha. Saan galing to? Napapangisi naman ang dalawa sa tanong na ni Jonah. Hanggang nagwika si Juanita. Bigay po ng mayaman at mabait na lalaki sa amin, nanay. Ano bigay ng mayamang lalaki? Bakit naman niya kayo bibigyan ng pera at pagkain? Sinong lalaki ba yun? Napakabait naman yata niya para bigyan kayo ng pera, pati na rin ng pagkain. Ganito po kasi ang nangyari, nanay.
nang papunta po kami dito ni Lottie, muntik po kaming mabundol ng sasakyan. Mabuti na lang po, nahila ko si Lottie kaya hindi po kami nasagasaan. Pero natapon po ang dala namin pagkain sa inyo ni Lola nang matumba po kami. Apo, Aling Jonah. Tapos lumabas yung masungit na driver at pinagalitan po kami. At doon na po lumabas si Sir Anton at sinaway ang driver niyo. Ano ka mo? Anton ang pangalan ng lalaking mabait na sinasabi ninyo? Apo, Nanoy, sinaway po ni Sir Anton ng driver niya at pinagalitan. Tapos niyaya po kami ni Lottie doon sa Jollibee para bumili ng pagkain niya at papalitan daw niyo. Pero pinakain niya pa po kami doon. Tapos bumili kami ng prutas at binilan niya pa kami ng damit at tsinelas ni Lottie. At yung pera, sa kanya din po galing. Ang bait niya po, Nanay, no? Sana siya na lang ang naging tatay ko. Masaya sana. Oo nga, ang bait-bait talaga ni Sir Anton. Sayang nga po, Aling Jonah, kakaalis lang po niya eh. Tinawag na po kasi siya ng matapobre niyang asawa. Bigla namang kinabahan si Jonah sa narinig at tila ba namutla ito sa sinabi ng mga bata. Taga saan siya, anak? At ano pang sinabi niya sa inyo? Hindi po namin alam kung taga saan po siya eh. Ang alam lang po namin, sa isang asyenda po ata siya nakatira, Nanay. Sayang nga po at nakaalis na po siya kasama po ng asawa niya. Dito na lalang sumama ang pakiramdam ni Jonah at namutla ito bigla dahil sa kaba. Nanay, ayos lang po ba kayo? Namumutla po kayo, Nay? Ayos lang ako, anak. Dahil lang siguro ito sa gutom. Bala ko nga sanang umuwi kanina at naisip ko na tanghali na wala ka pa eh. Kaya nag-aalala din ako. Baka ikaw may nangyari na sa'yo. Ayos lang po ako, Nanay. Tayo na po. Kumain na po muna kayo. Pumasok na sila ng ospital para dumalaw na rin sa kanyang Lola Bebeng si Juanita. Nay, may bisita ho kayo. Lola, ayos na po ba kayo? Aba po, kasama mo pala si Lottie eh. Apo, nagdala po kami ng pagkain at ng prutas, Lola, para mabilis po kayong gumaling. Oo nga po, Lola, kaya kumain na po kayo ng marami para gumaling na po agad kayo. Mga apo, saan naman kayo kumuha ng pabili nyo ng pagkain at ng prutas? Bigay po sa amin ang kaibigan naming mabait na lalaki, Lola. Sinong kaibigan naman yon? Nay, wag na ho muna kayo magtanong ng kung ano-ano. Kumain na lang ho muna kayo. Anak, tulungan mo nga ako mapaupo ang lola mo para mapakain na siya. Apo, Nanoy. Ipagbabalik ko po kayo ng prutas, Lola. Mukhang masarap tong orange at saka po itong mangsanas. Oo nga, Lottie. Mahal kasi yan eh. Hindi ko naman makakain lahat ng yan, mga apo. Mabubulok lang yan. Kaya kunin nyo na ang iba dyan at kayo nang kumain. Talaga po, Lola? Sige, pahingi po ako dito ng mansanas ha. Hindi pa ako nakakakain ito eh. Ako din, Lottie. Pahingi din ako sa kayang orange at yung ubas. Akala ko ba, para sa lola nyo yan. Kayo din naman palang kakain eh. Hayaan mo na. Sige na mga apo, kainin nyo na yan. Kinain nga ng dalawa ang mga prutas na dala nila. Nakapwa naman sarap na sarap ang mga ito. Habang kumakain din sila Lola Bebeng at Jonah. Nakita naman ni Lola Bebeng ang anak na tila ba masaya at nag-aalala ito. Kaya naman tinanong niya kung may problema ba ito. Anak, may problema ka ba? Bakit parang ang lalim ng iniisip mo? Wala naman hunay, may iniisip lang ho ako. Pasensya ka na. Mukhang malaki ang babayaran natin sa ospital. Wala pa naman tayong pera. Hindi ho, meron na ho tayong pera. Eto ho oh. Aba, saan ka kumuha ng pera, anak? Bigay po ni Juanita sa akin kanina. Mamaya ko na po sasabihin sa inyo ang lahat. Kumain na ho muna kayo dyan. Kumain na lang muna si Lola Bebeng. Lumipas ang mga oras, ay nagpaalam na sina Lottie at Juanita na aalis na. At masaya na din namang makita na maayos ang kanyang Lola Bebeng. Alis po muna kami, Nanay ha. Magpagaling po kayo, Lola. Maraming salamat, apo. Mag-iingat kayong dalawa ha. Apo, Nay. Paalam po sa inyo.
Tayo na, Lottie? Lumakad na nga ang dalawa palabas ng ospital at naiwan na mag-inang Jonah at Bebeng. Wala na sila. Ano yung gusto mong sabihin na hindi mo masabi kanina, anak? Nanay, kasi po, yung pera, yung pagkain at prutas, hulaan niyo po kung kanino nang galing. Hindi ako manghuhula, anak, kaya sabihin mo na sa akin. Kay Anton ho galing, Nay. Ano'y kamo, kay Anton. Papanong bumalik si Anton dito? Pero teka lang. Sigurado ka ba na siya ang nagbigay? Nakita mo ba? Hindi ko nakita. Nakaalis na daw nang dumating ako eh. At nakita ko ng dalawang bata. Oh, paano ka naman nakakasigurado na si Anton nga yun? Hindi ko nakita, Nay. Nakaalis na daw po nang dumating ako eh. Sinabi po ni Juanita at Lottie na Anton daw ang pangalan ng lalaki nagbigay sa kanila ng pera at pagkain. Saka bumili ng bagong damit at tsinelas sa dalawa. At ang isa pa ho, ay hasyendero daw yun. Baka ibang Anton naman yun, anak. Hindi naman niya alam. Nabuntis ka nung iwan ka niya, hindi ba? Hindi nga ho niya alam. Pero malay niyo, Nay. Baka may nakapagsabi na sa kanya at balak niyang kunin sa akin ng anak ko. Saka sa dinami-dami ng tao sa mundo, bakit yung sasakyan pa ng lalaki na muntik na makabangga sa mga bata? Parang sinasadya naman ho yata ng tadhana, Nay. Isa pa ho, bakit niya bibilan ng pagkain at damit ng mga bata kung hindi niya to kaano-ano? At bakit niya bibigyan ng pera kung hindi lang po natin kailangan ng pera, Nay? Ibabalik ko talaga sa kanya to. Pero hindi naman alam ni Anton na si Juanita ang anak na sa'yo at hindi ka naman niya nakita, hindi ba? Oo, Nay, hindi niya ho ako nakita. Pero hindi ko alam, kahit ako naguguluhan, kung alam niya na anak na si Juanita o hindi. Palagay ko, hindi niya pa alam yun, anak. At marahil, ang pagtulong niya kay Juanita ay dala lamang yun ng lukso ng dugo. Hindi mo din maipapagkaila na kamukha niya ang ama niya, hindi ba? Hindi ako papayag na kunin niya ang anak ko, Nay. Magkakamatayan kami pag ginawa niya yon. Wala siyang karapatan kay Juanita. Huminahon ka, anak. Wala magagawang maganda kung magpapadala ka sa galit. Isipin mo ang anak mo. Wala na ngang nagawa si Jonah, kundi ang mapabuntong hininga na lamang. Samantala kay Lottie at Juanita naman. Anita, saan tayo ngayon pupunta? Anong gagawin natin? Uuwi na tayo at maglalaba pa ako, Lottie. Dahil may pera na naman at pagkain si nanay at lola, kaya uwi na lang muna tayo. Saka mamayang gabi, mangangalakal pa tayo, hindi pa? Nga. Sige, tutulungan kita maglaba. Laban natin yung hanapad nating damit kanina. Sige, ang bait talaga ni Sir Anton, no? Sana, siya na lang ang naging tatay ko. Teka, ngayon ko lang napansin para magkamukha pa nga kayo ni Sir Anton Juanita eh. Ano magkamukha? Hindi, no? Ang layo naman. Saka bakit ko naman siya magiging kamukha? Hindi ko alam. Basta may pagkakahawig kayong dalawa. Akala mo lang yung Lottie. Tayo na nga para maaga tayong matapos. Umuwi na nga ang dalawang bata para maglaba. Samantala, nakarating na naman si Anton sa bahay nila sa hasyenda at sinalubong ito ng kanyang inang si Doña Guada. Maraming salamat naman at nakauwi ka ng anak sa lamay ng ama mo. Opo, at dito na po ako pipirme mula ngayon. Ayoko nang bumalik sa Maynila. Ano? Anong dito ka napipirme? Akala ko babalik tayo pagkatapos ng libing ng tatay mo. Ayoko sa Maynila. Mas gusto ko rito kaya dito ako. Kung gusto mo, bumalik ka ng Maynila mag-isa mo. Dahil ba sa mga batang yan kanina, kaya nagbago bigla ang isip mo na wag nang bumalik ng Maynila? Ha, Anton? Yung mga batang gusgusin na muntik nang masagasaan kanina ng sasakyan namin. Binilhan ba naman niya ng mga damit at ng mga tsinelas? Ano naman ang masama doon, Carmen? Mahilig naman talaga sa bata itong si Anton. Palibhasa kasi, hindi mo mabigyan ng anak. Natameme naman si Carmen sa sinabi ni Doña Guada. Hindi na kasi ito katulad ng dati na kampi sa kanya. Dahil ninais din ito magkaroon ng apo. Bagay na hindi nagawang maibigay ni Carmen. At bukod pa roon, ay may anak pala ito sa pagkadalaga na pinaampon sa iba. Dahil kakapanganak pa lamang pala nito noong magsama sila ni Anton. Para hindi malaman ng iba, ay pinaampon nito ang bata sa dating tauhan nila. Lahat yun ay nalaman ni Lola Guada dahil nagpaimbestiga ito. Alam ni Carmen na may alam si Doña Guada dito
Kaya naman hindi ito makaimik sa matanda. Samantala, dahil gusto niya magkaapo, ay naisip niyang ipahanap si Jonah, ang dating tauhan nila na nagsasabing may anak sila ni Anton. Dahil nga ayaw niyang mapunta sa iba ang mga ari-arian nila, lalo na sa hindi nila kadugo, kaya lihim itong umupa ng detective. Nang umalis si Anton, ay kinausap ni Carmen sa Doña Guada. Doña Guada, alam ko ang ginagawa niyo. Akala niyo ba, hindi ko alam na pinapahanap niyo ang anak ni Anton sa hampas lupang Jonah na yon? Eh ano naman sa'yo, kung ipapahanap ko ang apo ko? Sige, gawin mo yan. At sasabihin ko kay Anton na ikaw ang nagplano ng lahat na ipakasal siya sa akin at ilayo siya sa babaeng yon. Hindi ako ang may gusto noon, kundi ang ama niya. Pero huwag mo kong tatakutin ng ganyan, Carmen. Akala mo ba, hindi ko alam na may anak ka sa pagkadalagan na pinaampun mo sa tauhan niyo? Kung maaga ko sanang nalaman yon, hindi ko hahayaan si Anton na mapunta sa'yo. Kaya huwag mo kong tatakutin sa mga pagbabanta mo. Sabay talikod nito at umalis na papalayo. Inis na inis naman si Carmen dahil sa sinabi niyo ni Doña Guada. Humanda ka sa akong matanda ka. Hindi mo ko pwedeng baliwalain ngayon. Hindi ako papayag na malaman ni Anton na may anak siya sa babaeng yon. Lumipas ang ilang araw ay hindi naman makaalis si Anton sa asyenda hanggat hindi pa naililibing ang kanyang ama. Kahit na gustong-gusto na nitong makita muli ang batang si Juanita, na tila ba may kung anong meron sa bata at hindi ito mawala sa isip niya. Ngunit lingid sa kaalaman niya ay natunto ni Doña Guada ang kinaroroonan nila Jonah at nalaman nito na nasa isang squatter area sa lugar na nakatira mga ito. Kaya naman umalis ito para punta ng lugar kung saan nakatira sila Jonah. Nagbihis lamang ito ng casual para hindi halata na mayaman ito. Kaya nang marating nila ang lugar ay hindi ito makapaniwala na dito nakatira sila Jonah. Sigurado ka bang dito sila nakatira? Tanong ni Doña Guada sa babaeng detective na inupahan niya. Opo, Doña Guada. Sige, iwan mo na ako dito. Umalis ka na. Ano ho? Pero hindi po ba delikado sa inyo na pumunta sa lugar na yan? Kaya ko ng sarili ko, kaya sige na, umalis ka na. Wala namang nagawa ang babaeng detective, kundi ang umalis na lamang at naiwan si Doña Guada, kaya pumasok na ito sa lugar. Nagtanong-tanong ito sa mga tao kung saan nakatira sila Jonah at Bebeng, hanggang sa maituro ng ilan sa tindahan ni Aling Bebang, kaya pumunta ito doon upang magtanong. Magandang araw. Alam mo ba kung nasaan ang bahay nila Jonah at ni Bebeng? Andoon. Doon pa sila sa may bandang dulo. Pero wala sila dyan. Nasa ospital si Maring Bebeng. Hindi pa nakakalabas. Baka naghahanap pa ng perang pambayad. Yung mga bata wala din dyan. Nangangalakal pa siguro. Ano'y kamo? Nangangalakal. Napakasisipag ng mga batang yon. Pero nakakaawa din. Mga bata pa nagtatrabaho na. Pero teka lang. Sino ka ba? Para ngayon lang kita nakita rito. Wala naman. Kakilala lang ako ni Bebeng. Matagal ko na kasing hindi siya nakikita. Kaya sinubukan kong dumalaw. Pero maiba ako. Sinabi mo kasi ng mga bata. Sino yung isa sa dalawa? Sino doon ang anak ni Jonah? Si Juanita lang ang anak ni Jonah. Yung si Lottie. Ampon lang naman nila yon. Doon na tumira sa kanila kasi iniwan ng ama-amahan. Kawawa din ang batang yon. Pero masipag naman at mabait. Habang nasa tindahan naman ni Aling Bebang si Doña Guada, ay dumaan si Lottie at Juanita. Tulak-tulak ang kanilang maliit na kariton. Oh, eto na pala sila Juanita. Sandali lang Juanita. Lottie, hali kayo. May naghahanap sa lola at nanay ninyo. Lumapit naman ang dalawang bata at dito sa unang pagkakataon ay nakita ni Doña Guada ang apo niyang si Juanita. At hindi nga maipagkakaila na anak nga ito ni Anton dahil sa kamukha nga niya ito. Magandang araw po, Aling Bebang. Bakit po? Naku Mare, ano nga bang pangalan mo? Ito si Juanita, ang anak ni Jonah. At ito naman si Lottie. Napalood naman si Doña Guada at walang ano-ano na niyakap nito bigla si Juanita ng mahigpit. Nagulat naman si Lottie at Aling Bebang sa ginawa ng matanda. Pasensya ka na Juanita, hindi ko napigilan. Napaluha pa si Doña Guada dahil naaalala niya ang habilin sa kanya ng yumaong asawa na si Don Celso na hanapin ang kanilang apo at ipamana rito ang kanilang ari-arian. Dahil ayaw nga nilang mapunta ito sa iba,
At isa pa, ay nagsisisi sila sa ginawa nila noon kay Jonah dahil hindi nila naisip na wala namang kasalanan ng bata. Bakit po kayo naiiyak? Sino po ba kayo? Kilala ko ng Lola Bebeng mo. Pasensya ka na sa akin kung naiakap kita. Ayos lang po yun. Si Lola Bebeng po ba nga nahanap nyo? Wala po siya eh. Nasa ospital po. Sinabi nga sa akin ni Maring Bebang. Teka, bakit ang dungis mo po? Nangangalakal po kami ng basura, Lola. Lola na lang po ang tawag namin sa'yo, ha? Kaibigan ka na naman po ni Lola Bebeng ko, eh. Nangangalakal kayo ng basura ah. Apo, kailangan po kasi namin ng pera. Lalabas din sana ng ospital si Lola Bebeng ko. Pero kulang pa po ang pera ni nanay. Kaya maghahanap po kami ng mapagkakakitaan. Nahabag at naawa naman si Doña Guada sa itsura ng kanyang apo na ang dating strikta at matapang na si Doña Guada ay bigla na lamang nanlambot at naawa sa kanyang apo. Kung siyang masusunod ay gusto na niya itong kunin at dalhin sa kanilang bahay para makaranas naman ito ng mangranyang buhay. Pero hindi maaari ang gusto niya mangyari sa ngayon at kailangan pa niyang kausapin sina Jonah at Bebeng tungkol dito. At ang isa sa kinatatakutan niya ay ang malaman ni Anton ang ginawa nila noon na pagpaplanong paghiwalayin sila ni Jonah. Nagmerienda na ba kayong dalawa? Kumain muna kayo. Mare, bigyan mo nga ng merienda ang dalawa dyan. Naku, maraming salamat po, Lola. Tamang-tama, hindi pa po kami nagmemerienda ni Lottie. Nagugutom na nga po kami. Nga po, nagugutom na po kami ni Juanita. Sige na, kumain na kayo. Kahit anong gusto nyo dyan, ako na magbabayad. Nakakaya naman po sa inyo, Lola. Tinapay na lang po at saka po ice tubig. Ano? Ano naman yung ice tubig na sinasabi mo po? Ang malamig po na tubig na naka-plastic po, Lola. Huwag na yun na po. Mag-soft drinks na lang kayo, tsaka mga biskwit. Sige na, Maring Bebang. Ibigay nyo kahit anong gusto nila. O siya, sige na. O ito na Juanita, Lottie, kumain kayo. Maraming salamat Mara sa paglibre sa dalawang to. Kawawa silang dalawa. At hindi pa makalabas ng ospital si Maring Bebeng. Kaya hindi din makapaghanap buhay ang ina nila. Ang totoo, marami na nga silang utang sa tindahan ko. Pero hindi ko na muna sinisingil. Kung may malaki lang sana akong puhunan, ay walang kaso sa akin yon. Pero mahirap lang din naman ako. Kaya limitado lang ang pwede kong maitulong sa kanila. Magkano ba ang utang nila sa'yo? Malaki na Mara eh. Nasa 5,000 na yata. Pasensya na po, Aling Bebang, ha? Alaan niyo po, pag nakalabas na po si Lola, babayaran ko po sa inyo po unti-unti ang utang po namin. Huwag mo nang alalahanin yan, Juanita. Hindi ko naman kayo sinisingil. Eto, 10,000 Mara eh, bayad sa utang nila at sa kinain namin ngayon. Para wala na silang utang. At yung sobra ay sa'yo na. Saka kung uutang muli ang apo ko sa'yo, pakibigyan na lang. Babayaran ko kapag nakabalik ako rito. Naku, talaga ba Mara eh? Maraming salamat. Diyos ko, ang laking pera nito. Makakapamili ako ng dagdag na paninda sa tindahan ko. Ang dami niyo naman pong pera, Lola. Nga po, binayaran niyo na po ang utang namin kay Aling Bebang. Huwag niyo nang alalahanin yon. Umutang lang kayo dito kung gusto ninyo at ako na magbabayad. Maraming salamat po, Lola Guada, ha? Ang bait niyo po. Di ako na matutuwa nito si Nanay at si Lola. Sandali lang. Maipapakiusap ako sa inyo kung maaari. At sa'yo din sana Mare eh. Pwede bang huwag niyong sabihin mo na sa kanila na pumunta ako? Bala ko kasi silang sorpresahin. Ano po? Hindi pa nga po namin alam kung makakalabas na si Lola Bebeng sa ospital. Kasi malaki na yata ang bayarin namin doon. Pati na po ang mga gamot niya. Huwag ka na mag-alala po. Ako nang bahala roon. Ano po ang ibig niyong sabihin? Ngumiti na lamang si Doña Guada at nagwika sa isip nito. Ngayong natagpuan ka na ng lola. Hindi ako papayag na maghirap ka pa po. Konting tiis na lang. Matitikman mo din ang magandang buhay na ipinagkait namin sa'yo noon. Babawi ako sa'yo po. Pangako yan. Wika nito sa kanyang isip habang nakatingin kay Juanita na kumakain at nakangiti pa sa kabila ng nararanasang hirap sa buhay. Kaya naman matapos sila magmerienda ay sumama si Doña Guada sa bahay nila Juanita. Nakita niyang sira-sira na ito.
Ngunit gayon pa man ay malinis at maayos ang loob. Pasok po kayo, Lola Guada. Pasensya na po at maliit lang po itong bahay namin. Lote, yung sinampay natin, kunin mo na. Sige, akong bahala, Juanita. Maupo na po kayo, Lola Guada. Kailan ba ang tao dito ngayon? Apo, nandoon po si nanay sa ospital. Umuwi lang po siya dito para po maligo at magbihis. Kami na lang po ni Lote ang gumagawa at naglilinis ng bahay. Matapos po kami mga lakal ng basura. Hindi ka ba nahihirapan dito, Apo? Nahihirapan din po. Hindi nga po ako nakakapag-aral eh. Kasi wala mag-aanap buhay sa amin. Pero ganun po talaga ang buhay. Hindi naman po habang buhay ganito lang kami, makakaawan din po kami sa hirap palang araw. Pero ngayon, tiyaga na lang po muna, wala pong magagawa eh. Dahil sa mga sinabi ni Juanita, ay muling inusig ng kanyang konsensya si Lola Guada na kung sana ay hindi lamang matigas ang puso nila at hindi lamang sila naging matapobre noon, ay hindi sana dadanasin ng kanyang apo ang hirap ng buhay. Ngunit sa ngayon ay wala ito magagawa kundi ang tulungan nito ng palihim. Tawagin mo si Lottie, aalis tayo. Bibili tayo ng pagkain ninyo para may pagkain kayo dito habang wala pa ang nanay at lola mo. Mabilis namang tinawag ni Juanita si Lottie at umalis nga sila. Bumili ng mga groceries at ilang sakong bigas si Doña Guada para sa kanila. Bumili din ito ng 2 lechong manok at inihaw na liempo para pang ulam ng 2 bata sa hapunan. Nakita naman ng Donya ang hindi matanggal ng ngiti sa mukha ng kanyang apong si Juanita. Kaya natuwa din ito. Matapos yun ay umuwi na sila dala ang pinamili. Nagulat pa ang mga kapitbahay nila dahil sa dami noon. Ay na, hindi na kayo magugutom ng ilang araw niyan. Kaya wag mo na kayo maghahalongkat ng basura. Hindi lang po ilang araw ito, Lola Guada, kundi ilang linggo na namin itong pagkain. Ang daming bigas oh. Maraming salamat po talaga oh. Walang ano man, Apo. Pero Lola Guada, ang sabi niyo, huwag namin sasabihin kay Aling Jonah na dumalaw kayo. Pero ano po ang sasabihin namin sa kanya kapag nagtanong po siya? Sabihin niyo na lang na may tumulong sa inyo na hindi niyo kakilala. Ayos ba yon? Sige po, pero matutuwa po sila pag nakita po kayo. O sige mga po, aalis na ako. Ang habilin ko, huwag mo na mangangalakal ng basura. Apo, mag-iingat po kay Lola Guada. Maraming salamat po muli. Lumakad na nga si Doña Guada para pumunta ng ospital at dito ay binayaran niya ng palihim ang bill sa ospital. Kaya na-clear na ito at pwede na silang lumabas. Kinabukasan nagulat si Jonah nang puntahan ito ng nurse at sinabing pwede na umuno silang lumabas ng ospital. Ano? Pwede na kaming lumabas? Paano yung bayaran namin? Miss, wala pa kaming perang pambayad at kulang pa yon. Nabayaran na po ang bill nyo, ma'am. Pwede na po kayong lumabas. Ayos na din naman po ang pasyente. Ito na po ang discharge papers ninyo. Ano? Nabayaran na? Pero, sino ang nagbayad? Hindi ko din po alam, mami. Sa information na lang po kayo magtanong. Sige na ho. Tumalikod na nga ang nurse matapos ipaalam kay Jonah na pwede na silang lumabas. Anak, tama bang narinig ko? May nagbayad ng bill natin dito sa ospital. Oo, Nay. May nagbayad nga raw ho. Sino naman ang magbabayad ng bill natin? Wala naman tayong kamag-anak na malalapitan. Isa lang ho ang duda ko, Nay. Hindi kaya si Anton na nagbayad ng bill natin dito? At alam niyang nandito tayo? Ano? Si Anton ba ikaw mo? Oo, baka alam niya na anak na si Juanita. At itanong niya ito. Hinatid na kasi ito sa ospital nung nakaraan, hindi ba, Nay? Siya lang naman ang may kakayahang gumawa nun. Anong plano mo ngayon kung sakaling si Anton nga ang nagbayad ng bill natin? At alam na niya na anak na si Juanita. Kailangan ko siyang makausap, Nay. Kailangan na malaman ko kung ano ang balak niya, kung bakit siya nagbalik pagkalipas ng 9 na taon. Mas maigi na ngayon, anak. Dahil kailangan niya ding malaman na anak na si Juanita. Kahit may mali siyang nagawa, may karapatan pa rin siya. Bilang kanyang ama. Hindi, Nay. Hindi ako papayag. Wala siyang kwenta. Iniwan niya ako. Kami. At ngayon, bigla siyang babalik.
Hindi natin alam ang totoong nangyari, anak. Kaya mas maiging kausapin mo siya. Saka isipin mo din ang kapakanan ng anak mo. Sa lagay natin ngayon, malabong maibigay natin kay Juanita ang maayos na buhay. Kailangan ng anak mo ng suporta galing sa ama niya. Dito na napaisip si Jonah na may punto nga ang kanyang nanay. Dahil sa kahirapan nila inapahinto sa pag-aaral si Juanita at napilit ang mga lakal ng basura. Kung sakaling kilalanin ito ni Anton, ay tiyak na magbabago ang buhay ng bata. Tama nga ho kayo, Nay. Kailangan nga ni Juanita ang tulong ng tatay niya. Gagawin ko to para sa kapakanan ng anak ko. Kaya babalik ako sa hasyendang yon kapag nakauwi na tayo ng bahay, Nay. Samantala sa dalawang bata naman, ay maaga silang nagising at nagluto na ng kanilang pagkain at ang kanilang dadalhin sa ospital. Hindi pa kasi alam ng dalawa na lalabas na nga si Lola Bebeng, kaya hatiran pa sana nila ito ng pagkain. Tayo na, Lottie. Atid na natin ito kay nanay at kay Lola. At sige, Juanita, tayo na. Lumakad na nga ang dalawa patungong ospital at habang naglalakad sila, ay biglang sumama ang tiyan ni Lottie. Kaya naman pinauna na niya si Juanita. Mauna ka na, Juanita. Sisinod na lang ako. Magbabawas muna ako. Hindi ko na kaya eh. Iintayin na lang kita. Na, sisinod na lang ako agad. Diyan ka na, ha? Tumakbo na nga si Lottie para maghanap ng comfort room. Natawa naman si Juanita sa kaibigan dahil nga kumukulo ang tiyan nito sa dami ng mga kinain nito na binili sa kanila ni Doña Guada. Samantala kay Carmen naman, ay may tinawagan itong tao at nagkita sila sa bayan sa isang kainan at ito ay ang tatay-tatay ni Lottie na si Ador. Kumusta, Ador? Ayos lang naman. Ikaw, kamusta naman ang dati kong amo? Eto, hindi maganda. May papagawa ako sa'yo. Tama at kailangan ko ng pera. Pero bago yon, kumusta na si Isabel at ang anak nyo? Hindi ko anak yung anak ni Isabel at patay na siya. Ano? Patay na si Isabel? Kailan pa? Ang bata, nasaan? 5 taon na. Yung bata, iniwan ko sa lumang bahay na inupahan ko. Pinalayas na ako dun eh. Hindi kasi ako nakakabayad ng upa. Anong sabi mo? Iniwan mo? Saang lugar yun? Teka, bakit parang naging concern ka ata dun sa bata? Malamang at malaking utang na loob ko kay Isabel. Pero sige na, dumako na tayo sa ipapagawa ko sa'yo. Samantala, lingid naman sa kaalaman nila ay doon din pala nag-CR si Lottie at nakita sila nito. Salamat naman. Nakapagbawas din. Ang dami ko kasing nakain kanina eh. Pero teka, si Tatay Ador yun ah. Saka bakit kasama niya yung asawa ni Sir Anton na masungit at masamang ugali? Lumapit dito si Lottie at pakunwaring umupo malapit sa mga ito. Dito ay narinig niya ang pinag-uusapan ng dalawa. May ipapadukot ako sa'yo, Ador. Isang bata. Hinaan mo ang boses mo, baka may makarinig sa atin. Sige, sino? Anak ng asawa ko sa ibang babae. Ayokong magkita sila mag-ama. At tsak nahihiwalay na ko ni Anton pag nagkataon. Anong gagawin ko sa bata pag nakuha ko na? Itago mo muna. Tawagan mo ako pag nagawa mo na. Itong paunang bayad. Ang susunod pag nakuha mo na ang bata. Sasabihin ko sa'yo kung sino siya. Pero wag dito. Mahirap na. Matapos mag-usap ay lumabas ang dalawa sa kainan at doon na din umalis si Lottie. Ang sama talaga ng babayang asawa ni Sir Anton. Maipapadukot kay Tatay Ador. Sasabihan ko si Juanita. Kaya naman dali-daling sumunod si Lottie kay Juanita sa ospital. At balik kay Juanita ay nadatnan niya na nagliligpit na ng mga gamit ang kanyang nanay Jonah at si Lola Bebeng. Nanay, lalabas na po si Lola. Oo anak, mabuti nadatnan mo pa kami. Lalabas na sana kami ng lola mo eh. Teka, bakit ikaw lang? Nasaan si Lottie? Nasira po ang tiyan. Kakakain ng kung ano-ano. Kaya naghanap po ng banyo. Ganun ba? Baka kamo kumain ng madumi ang kamay, kaya ayun nasira ang tiyan niya. Pero bueno, pauwi na rin na naman kami ng lola mo eh. Kaya tulungan mo na lang kami rito. Sige po, Nanay. Lumabas na nga ng ospital ang tatlo at dito na nila nakasalubong si Lottie. Eto na pala si Lottie, Nanay, oh. Lalabas na po pala kayo. Mabuti naman po.
Oo, at ayos ang lola bebeng nyo. Ikaw, ayos ka lang ba? Nasira daw ang tiyan mo, sabi ni Juanita. Opo, nakapagbawas na po ako eh. Juanita, may sasabihin na ako sa'yo mamaya. Ano naman yung Lottie? Basta, mamaya na lang pag-uwi natin. Umuwi na nga ang apat sa kanilang bahay at hindi na nagtanong pa si Jonah kung sino ang nagbayad sa kanilang bill sa ospital at hinayaan na lamang niya ito. Pag-uwi nila ng bahay, kagaya ng inaasahan ay nagulat sila Jonah at Lola Bebeng sa dami ng kanilang pagkain. Anak, saan galing ang mga to? May nagbigay po sa amin, nanay. May nagbigay? Sino? Ayaw po magpakilala, nanay. Hindi ba, Lottie? Opo. Anak, kilala kita. Pag nagsisinungaling ka, kaya sabihin niyo na sa akin kung sino nagbigay ng mga to. Sabihin na lang natin na Juanita. Yung kaibigan po nila, Lola Bebeng ang nagbigay po ni nanay, sila Lagwada po. Kapwa naman ang laki ang mga mata nila Lola Bebeng at Jonah sa kanilang narinig. Ano? Kay daw nagwada galing ang mga to? Ano po? Donya? Nay, ano po ang gagawin ko? Mukhang alam na po talaga nila. Mukhang kailangan mo na talagang puntahan sila, anak. Sige, bukas na bukas din ho. Pupunta ako sa kanila, Nay. Bakit po, nanay? Lola, may problema po ba? Sa susunod ko na sasabihin sa'yo, anak. Sa ngayon, pwede bang magpahinga muna ako? Pagod ako sa pagbabantay sa lola mo sa ospital. Sige po, nanay. Ilang araw na din po kasi kayong walang tulog. Ang pwede ko lang po sana kayong palitan doon sa ospital. Ginawa ko na po. Ang kaso, bawal po din ang bata. Ayos lang yun, anak. Nakauwi na din na naman kami ng lola mo, eh. Sige po, nay. Magpahinga na po muna kayo. Saka kayo din po, lola. Kami na po ang bahala sa mga gawaing bahay ni Lottie. Kaya naman nagpahinga na nga si Jonah. Pagod kasi, hindi lang ang pisikal, kundi pati emosyonal dahil sa dami ng kanyang mga iniisip. Lalo na kung paano nito haharapin ng nobyo at ang pamilya nito. Kaya natulog na lamang muna ito at hinayaan na lamang siya ni Juanita. Kawawa naman si Aling Jonah, Juanita. Pagod talaga siguro siya. Kasi hindi siya makakatulog ng maayos sa ospital. Oo nga, Lottie. Kaya hayaan naman na natin si nanay. Ano nga pala yung sasabihin mo sa akin kanina? Ay, oo nga. Mantik ko nang makalimutan. Naaalala mo ba yung masungit na asawa na Sir Anton, Juanita? Oo. Bakit? Anong tungkol sa kanya? Kausap ng tatay Adol ko kanina, Juanita, maipapadukod daw silang batang anak ni Sir Anton sa ibang babae. Ano? Talaga? Pero, di ba, wala namang anak si Sir Anton? Hindi niya alam na may anak siya, kaya nga papadukot ng asawa na kay tatay Adol ko eh. Kailangan nating masabihan si Sir Anton, Lottie, kailangan nang malaman yun. Pero paano? Hindi naman natin alam kung saan siya nakatira. Nga ang problema natin eh. Di bale, bukas maglibot tayo, baka makita natin siya. O muna ngayon, at nagpapahinga pa si nanay at pagod siya, tayo muna ang gagawa ng gawaang bahay, Lottie, ha? Ay sige, Juanita. Napagdesisyonan ng dalawa na bukas na lamang sila mag-iikot at baka sakali na makita nila si Anton. Samantala, sinabi naman ni Carmen kay Ador kung sino ang dudukutin at ito nga ay si Juanita, ang anak ni Anton kay Jonah. Kaya naman kumilos na ang lalaki. Kinabukasan ay maaga nagpaalam si Jonah para umalis. Nay, aalis ho muna ako ha. Kayo na po muna ang bahala kay Lotte at Juanita. Sige anak, mag-iingat ka. Saan po kayo pupunta, nanay? May pupuntahan lang akong importante anak. Pagbalik ko, mag-uusap tayo. Sige po, mag-ingat po kayo. Lumakad na nga si Jonah para tunguin ang asyenda nila Anton at Doña Guada. Samantala, nagpaalam din sila kay Lola Bebeng na may pupuntahan lang ang mga ito sandali at babalik din. Lola, aalis po muna kami ni Lottie ha. May pupuntahan lang po sana kami. O siya, sige na. Pero bumalik kayo kaagad. Apo, sige po Lola.
Lumakad na nga magkaibigan para magbaka sakali na makita si Anton. Pero hindi pa man sila nakakalayo sa kanilang lugar, ay biglang may sasakyan na pumarada sa gilid nila at mabilis silang hinablot at ipinapasok ng sasakyan. At ang masakla pa, ay walang nakakita. Nilagyan na ng panyo sa bibig at ilong ang dalawa kaya nawalan na sila ng malay. Dinala sila sa isang lumang bahay at doon lamang napansin ni Ador na isa sa mga batang nakidnap nila ay si Lottie, kaya napakamat ito ng kanyang ulo. Pero hindi niya sinabi sa mga kasama na anak-anakan niya ang isang bata. Samantala kay Jonah naman, ay nakarating na ito sa hasyenda at buong tapang nitong tinungo ang bahay nila Doña Guada. At dito ay nagulat ang matanda nang makita si Jonah. Jonah, anong ginagawa mo rito? Nasaan si Anton, Doña Guada? Gusto kong makausap si Anton. At kayo rin ho. Bakit niyo binili ng mga pagkain ng anak ko? Ano balak niyong gawin? Huminahan ka. Wala akong intensyon na masama sa inyo. Kilala ko po kayo, Doña Guada. May binabalak na naman kayo, hindi ba? Kukunin niyo ang anak ko sa akin. Hindi ako papayag. Magkakamatayan muna tayo bago niyo makuha si Juanita sa akin. Bigla namang dumating si Anton at narinig nito ang mga sinabi ni Jonah. At dahil wala itong maalala ay sumabat ito. Sandali, sino ka? Ma, sino to? Anong anak ang sinasabi niya na kukunin niyo? Huwag ka na magkunwari. Anong pakay mo sa anak ko? Ngayon ka magpapakaama? Sige, papayag ako. Suportahan mo si Juanita. Pag-aralin mo ang anak mo, Anton. Hindi ko to ginagawa para sa akin, kundi para sa anak ko to. Dahil kung ako lang, hindi ako papayag na lumapit ka pa sa anak ko. Teka, anong anak? Naguguluhan ako Biglang namang sumakit ang ulo ni Anton, kaya agad siyang nilapitan ni Doña Guada. Jonah, magpapaliwanag ako. Walang alam si Anton sa lahat ng to. Hindi niya alam na buntis ka nung umalis siya. At kaya hindi siya nakabalik dahil na-aksidente siya at nawala ang memorya niya. Magpahanggang ngayon. Hindi. Hindi ako naniniwala sa'yo. Sinasabi niyo lang yan para pagtakpan ng anak niyo. Nagsasabi ako ng totoo sa'yo. Ako may kasalanan ng lahat ng to. Kami ng papa niya. Dahil ayaw namin sa'yo. Pero nung makita ko ang apo ko, hindi ko maiwasang maawa sa kanya. Kaya ako siya binili ng pagkain. At ako din ang nagbayad ng bill niyo sa ospital. Walang alam si Anton sa lahat. Dahil hindi ko pa sinasabi sa kanya na anak niya si Juanita. Nawala bigla ang sakit ng ulo ni Anton nang marinig niya ang pangalan ni Juanita. Ano? May anak ako? Anak ko si Juanita? Patawarin mo ako, anak. Alam ko malaki ang kasalanan ko sa'yo. Pati na din sa'yo, Jonah. Handa akong harapin ang galit niyo. Pero pakiusap. Hayaan mo si Anton na makita at makasama ang anak niya dahil wala siyang alam sa lahat ng nangyari. Dito na napalood si Jonah at napaiyak dahil ang lalaking kinamumuhiin niya, ang akala niya iniwan siya, ay naaksidente pala at nawala ang memorya. Dito na rin napagtanto ni Anton na kaya pala magaan ang loob na kay Juanita dahil anak na nga pala talaga ito. Nasaan si Juanita? Nasaan ang anak ko? Gusto ko na siyang makausap. Nandun siya sa bahay. Puntahan natin para makilala ka ni Juanita. Tumango naman si Anton kaya lumakad na sila papunta ng bahay nila Jonah. Samantala, sa dalawang bata naman ay gising ng mga ito at nakagapos. Nasin tayo? Lottie? Lottie? Gumising ka? Juanita? Teka, bakit tayo nakagapos? Nakita naman ni Lottie ang kanyang tatay Ador kasama ng ilang lalaki na naglalaro ng baraha. Dito na napagtanto ni Lottie na si Juanita pala ang batang anak ni Anton sa ibang babae na pinadudukot sa kanyang tatay Ador. Ayos ka lang ba, Lottie? Bakit kaya nila tayo tinukot? Wala namang tutubos sa atin. Mayroon, Juanita, naaalala mo ba ang sinabi ko sa'yo na may dudukutin ng tatay Ador ko na anak ni Sir Anton sa ibang babae? Ikaw yun, Juanita, dahil ayun ang tatay Ador ko. Ano? Paano naging ako? Patay na ang tatay ko? Hindi siguro sinabi sa'yo ng nanay mo ang totoo, pero ikaw yung batang pinadudukot ng asawa ni Sir Anton. Sa susunod na nating pag-usapan ng Lottie, kailangan nating makatakas. Juanita, tatakas tayo.
Hindi maigpit ang tali sa akin, kaya makakawala ako. Unti-unti ngang kinakalas ni Lottie ang tali niya at dito ay nakawala nga ito. Dito na din niya kinalagan si Juanita at nang makawala sila sa tali ay dahan-dahan silang tumakas. Habang abala pa sa paglalaro ng baraha ang kanilang bantay. Ngunit nang lalabas na sana sila ng pinto ay sakto naman ang pagdating ni Carmen. Kaya nakita sila nito, kaya naman tinulak ito ni Lottie. Dali, Juanita, tumakbo ka na. Hindi kayo makakatakas sa akin. Lagot kayo kapag nahuli ko kayo. Takbo, Juanita. Madali ka. Tumakbo ka na. Paano ka, Lottie? Ang mong alalahanin, ikaw ang kailangan nila. Madali ka, puntahan mo ng tatay at nanay mo. Babalikan kita, Lottie. Pangako, babalikan kita. Tumakbo ka na. Pipigilan ko siya, Juanita. Hinarangan nga ni Lottie si Carmen, kaya hindi ito nagawang mahabol si Juanita. Hindi mo mahuhuli ang kaibigan ko. Pesting bata ka, bitawan mo nga ako. Hindi kita hahayaan. Lumabas naman ang mga kalalakihan kasama si Ador at nakita na nakatakas na papalayo si Juanita at hawak naman ni Carmen si Lottie. Mga wala kayong kwenta? Sayang lang ang bayad ko sa inyo. Natakasan pa kayo ng mga bata. Hindi niyo mahuli si Juanita. Tatay Ador, ang sama niyo po. Nandurukot kayo ng mga bata. Tumahimik ka dyan, Lottie. Kung hindi, masasaktan ka sa akin. Kilala mo ang batang to? Yan ang anak ni Isabel na makulit. Masama po kayo. Masama po kayong tao. Sana hindi ko na kayo tinatawag na tatay. Tumahimik ka. Sasaktan sana ito ni Ador pero humarang si Carmen. Tama na. Hindi mo kailangan nasaktan ng bata. Lingid sa kaalaman nila, si Lottie, ang anak ni Carmen ay pinaampon niya sa kanilang katulong noon na si Isabel. Kaya naman pinipigilan niya si Ador na saktan ito. Umalis na tayo dito. Tsak, magsusumbong ang batang yun sa mga pulis. Nagtanong naman ang isang lalaki kay Ador kung ano ang gagawin nila, gayon nakatakas na ang bata na pwede nilang pagkaperahan. Napangiti naman si Ador at sinabi nagbago na ang plano at inutusan nitong dakpin si Carmen, kaya agad naman niyang ginawa ng 3 niyang tauhan. Ador, anong ibig sabihin nito? Alam kong babalikan nito ng batang babae. At ikaw din. Kaya siya na lang ipapatubos natin sa asawa mo. Kaya dito ay ginapos na nga nila si Carmen at Lottie at lumipat ng lugar ang mga ito. Samantala, nakahingi na naman ng tulong si Juanita at may nagpasakay sa kanya pauwi ng kanilang bahay. At pagdating niya, ay nadatnan niya ang kanyang nanay Jonah, Lola Bebeng, si Doña Guada at Anton. Pero hindi niya muna sila pinansin. Umiiyak ito nagsumbong sa kanyang nanay Jonah. Nanay, nasa panganib po si Lottie. Dinukot po kami ng tatay-tatayin niya si Mang Ador, kasama po si Aling Carmen. Pinatakas po ako ni Lottie, Nay. Kaya balikan po natin siya. Kawawa naman po si Lottie. Ano? Dinukot kayo ni Lottie? Apo, Nay. Si Lottie po, tulungan po natin siya. Ulang hiya talagang Carmen na yon. Siya pala ang may pakana ng lahat ng to. Mabuti at ligtas ka, anak. Huwag kang mag-alala. Wala nang mananakit sa'yo. Pangako. Niyakap ni Anton ng mahigpit si Juanita dahil daman nito ang kaba at panginginig ng bata sa takot. Dahil doon ay nawala ang kaba at panginginig ni Juanita. Habang nagyayakapan na mag-ama, ay tumunog naman ang telepono ni Anton at numero yun ni Carmen, kaya sinagot nga niya ito. Si Ador ang nasa kabilang linya. Kung gusto pa daw umano nitong makitang buhay ang asawa nito at ang bata, ay magdala ito ng pera mamayang gabi sa lugar na sasabihin niya at huwag ito magsumbong sa mga pulis. O sige. Pero huwag niyo silang sasaktan. Kung hindi ako tutupad sa usapan. Naghanda na ng pera si Anton, pati na rin si Doña Guada. 1,000,000 ang hinihingi ng mga ito. Sinabi ni Anton na maiwan na sila Juanita sa bahay nila sa hasyenda. At dito ang mga ito titira na mula ngayon. Pero nagpumilit na sumama si Juanita. Sasama po ako. Tutulong akong iligtas si Lottie. Pero mapanganib anak, dito ka na lang.
Hindi nanay, tinaya po ni Lottie ang buhay niya, kaya itataya ko din po ang buhay ko para sa kanya. Wala na nga nagawa si Anton kundi isama si Juanita at si Jonah. Tumawag naman si Doña Guada sa kilala nito mga pulis kaya nagkasta ng operasyon. Sumunod ang mga ito ng palihim kay Anton at nang marating nila ang lugar ay bumaba si Anton ng sasakyan dala ang pera. Sinabihan niya si Juanita na huwag bumaba ng sasakyan. Pero nang makita nito si Lottie ay agad nga itong bumaba. Anita, bakit ka pa bumalik dito? Ang tigis talaga ng ulo mo. Ililigtas ka namin. Ito na ang pera mga Ador, pakawalan niyo na po si Lottie. Ilapit mo ang pera. Ikaw bata, dalhin mo dito ang pera. Hindi. Wala akong tiwala sa'yo. Sabay tayo. Ibibigay ko ang pera pero pakawalan mo sila. Tumango naman si Ador at naglakad sila pareho pagitna at kasama ni Anton si Juanita. Nang nasa gitna na sila ay ibinigay na ni Anton ang pera kay Ador. Kaya pinakawalan na naman ni Ador sina Lottie at Carmen. Niyakap ni Juanita ang kanyang kaibigan. Maraming salamat Lottie at ligtas ka na. Tayo na, umuwi na tayo. Hawak kamay na naglakad papalayo ang magkaibigan kasama si Carmen at Anton. Nang biglang sumigaw ang kasama ni Ador ng may pulis daw umano. Hindi! Sinumbong nyo kami! Magbabayad kayo! Bumunot ng baril si Ador at babarilin sana nito si Juanita nang itulak ito ni Lottie. Pinutok ni Ador ang baril at tatamaan sana si Lottie nang humarang si Carmen. Wag! Humarang ito kaya ito ang tinamaan imbis na si Lottie. Bumunot din ng baril si Anton at pinaputukan si Ador hanggang sa matamaan niya ito sa dibdib dahilan upang mamatay ito at ang iba niya mga kasamahan ay nahuli naman ng mga kapulisan. Carmen! Carmen, ayos ka lang ba? Anton, patawarin mo sana ako sa mga nagawa ko sa'yo. Nadala ko ng labis sa pagmamahal ko sa'yo. At takot na mawala ka, kaya ako nagawa ang mga bagay na to. Pero maniwala ka, hindi ko ginusto na umabot tayo sa ganito. Aling Carmen, huwag na po kayo magsalita. Dadalhin po namin kayo sa ospital. Huwag na Juanita, hindi na ako aabot doon. Lottie anak, patawad kung hindi kita pinaglaban. At pinaampun kita sa iba. Sana'y mapatawad mo ako. Anton, ikaw na ang bahala kay Lottie. Ikaw na ang bahala sa anak ko. Nagulat si Anton maging si Lottie nang malaman na inapala niya si Carmen. Ngunit huli na dahil nawala na ng buhay si Carmen. Natulala naman si Lottie at hindi alam ang mararamdaman kaya niyakap na lamang ito ni Juanita. Matapos sa mga pangyayaring yon ay naging maayos na ang buhay nila Juanita at nasa hasyenda na ito nakatira. Kasama sina Lola Bebeng at Jonah. Bumalik na din paunti-unti ang memorya ni Anton at si Lottie naman ay kinilala ng kanyang mga abuelo na ina at ama ni Carmen. Kaya si Lottie ang nagmana ng mga ari-arian ng mga ito at ganoon din naman si Juanita. Nag-aaral na din ang dalawang bata at paminsan-minsan ay dumadalaw sila sa tindahan ni Aling Bebang upang magmerienda na kanila ding tinutulungan para mapalaki ang tindahan nito dahil nung walang-wala sila ay tinutulungan din sila ng matanda. Aling Bebang, itong bahay namin ni Lottie oh. 500 po yan. Keep the change na lang po. Ay nako, natutuwa talaga ako sa inyong dalawa. Ang dating mga basurera, mga milyonarya na ngayon. Apo, hindi ko nga alam na mayaman pala ang lolo at lola ko eh. At buhay pa pala sila. Akala ko, wala na talaga akong pamilya. Ako din nga Lottie. Akala ko, wala na akong tatay. Mayroon pa pala. Natutuwa ako sa inyong dalawa at masaya ako para sa inyo. Mga milyonaryang basurera. Napatawa na lamang silang tatlo. Dito ko na po tatapusin ang aking kwento. Sana po ay magustuhan ninyo. Maraming salamat at magandang araw po muli sa lahat.